matatalino ang Pilipino kahit mahirap. Ito naman sasabihin mo mga yung totoo yan. Kaya mga kapatid, mag-isip lang tayo. Huwag lang kayong magagalit, mga kapatid. Mag-isip ka po, kapatid. Si Manalo, anghel. Si Kristo, tao. Anghel pala si Manalo. Si Kristo naman tao. Tapos iglesia ka ng tao. Iglesia ka ni Kristo. Ano ngayon ang labas mo niyan? Di ba kakatuwa ka nun? Anghel si Manalo, si Kristo tao. Mas malakas yung anghel kaysa sa tao. Hindi ka yata marunong mamili, kapatid. Dapat mamili ka. Basahin uli natin ang 22:1, kapatid na Daniel. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Yun. Kahit na pagkalaki-laking kayamanan, maganda kung ikukumpara mo, piliin mo mabuting pangalan. Sa Biblia, ang mabuting pangalan, ang pangalan ng Diyos. Yun ang pinakamabuting pangalan. Ganito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ganyo sa isang talata ng Lucas, 18:18. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang." Ayon, sabi ng Panginoong Jesus, ba't mo ako tinatawag mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Pagdating sa mabuting pangalan, meron pa bang mas bubuti sa pangalan ng Diyos? Kaya nga ang nilagay sa Biblia, Iglesia ng Diyos Mag-isip kayo mga kababayang, Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Aglipay, Iglesia ni Wesley, Iglesia ni Lutero. Mag-isip po kayo. O Iglesia ng taga-Roma, o kaya Iglesia ng taga-England. Kasi nag-away ang Roma at saka ang England. Mula noon, ang itinawag ni Queen Elizabeth, Church of England. Ayaw niya kasi na Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ang pagkakilala ni Queen Elizabeth, mas malaki ang kanyang kaharian kasi ang United Kingdom mas malaki nung una Napakarami niyang nasasakupan ang ginagawa ng Roma, sinosolo ang karangalan. Kaya nilagay, Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ang pinakamataas daw na obispo yung nasa Roma, hindi pumayag si Queen Elizabeth. Ang ginawa niya, humiwalay siya sa Iglesia Katolika, tinawag niya, hindi Katolika, Apostolika Romana, kundi tinawag niya Church of England. Si Queen Elizabeth po, ang highest ruler ng Church of England. Baka hindi niyo po alam yan, mga kapatid na Katoliko. Nagkaroon na ng question tungkol dyan sa pangalan. Ayaw pumayag ni Queen Elizabeth na tawagin Romana. No? Kaya nangyari, lumabas yung tinatawag na Church of England. Yan po. Kaya maraming issue pagdating dyan sa pangalan hindi naman tayo dapat magkakagalit. Hindi naman kayo dapat magalit sa akin. Pakuha mo yung isang Biblia sa library, yung Biblia Katoliko, Sis Luz. Opo. Nandito na po, Brad Eli. Ito po yung pinirmahan ni Cardinal Rufino. Ito po, Brad Eli. Bisita ang puntahan mo. Buksan mo yung Biblia sa Gawa 20:28. Bibliang Katoliko yan, Ginawa ng mga pare. May pirma ni Rufino Cardinal Santos. May nihil obstat ni Mario Baltasar. May imprimatur ni Rufino Cardinal Santos. Yang Biblia na yan. Punta ka sa isang kapatid na Katoliko at ipabasa mo lang sa kanya ang Gawa 20:28. Sis Luz. Opo, sige po. Sino bisita po ditong Katoliko? Ikaw, Katoliko ka ba? Sige. Ikaw, basahin mo to. Yan, yung may check. Dahan-dahan lang, kapatid. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo
ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Nakita nyo, mga kababayan, no? Ang bumasa siya, Katoliko siya, hindi siya membro ng iglesia, ang binabasa niya, Bibliang Katoliko. Ano ang nabasa niya? Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Maraming salamat sa iyo, Iha. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa tulong mong ginawa sa akin ngayon. Nakita nyo, mga kapatid, kung meron pa kayong Biblia dyan, protestante ka, ikaw ay Sabadista, tignan nyo ang Gawa 20:28. Alin ba iglesyang sinasabi? Iglesia ng Diyos. Alin ang mas mabuting pangalan? Iglesia ng Diyos o Iglesia Luteriana? Sagutin nyo nga po ako. Alin ang mabuti? Yung nasa Biblia nyo. Kahit saan Biblia, yan ang mababasa mo. Alin ang mabuti? Mabuting pangalan? Iglesia ng Diyos o Iglesia Luteriana? Ang pasagutin nyo ang isip nyo at puso, ang konsyensya. Alin ang mabuti? Iglesia Luteriana o Iglesia ng Diyos? Alin ang mabuti? Church of England o Church of God? Mas napakabuting tawagin mo ang iglesia, Iglesia ng Diyos o Church of God. Buksan niyo ang Biblia niyo bago kayo magalit sa akin. Pag nagagalit kayo sa akin dahil sinasabi ko Iglesia ng Diyos, nasa Biblia mo rin, magalit ka sa sarili mo. Iba ganon ang logic. Sa Bibliang Bisaya, Iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingang dugo. Sa Bibliang Hiligaynon, ang nakalagay, Iglesia sang Dios nga ginbakal niya sa iyang kaugalingan nga dugo. Sa Ilocanong Biblia, Iglesia ti Dios isu ginatang na itidara na. Alin ang mas maganda? Yung nasa Biblia o yung inimbento ng mga tao, mga kababayan? Kaya, kung meron tayong iglesyang dapat sampalatayanan, dapat ipangaral, ay ang iglesia ng Diyos. Hindi kami yan. Yun ang inuulit ko, mga kapatid. Hindi po kami yan. Bakit? Nakasulat na sa Biblia yan 2,000 years ago. Ngayon, ang tanong natin, ano ang gagawin natin sa Iglesia ng Diyos? Aanib tayo. Ang pag-anib, utos. Utos ba ng Diyos ang pag-anib sa Iglesia, mga kababayan? O, tiniya, basahin ko ang 12:9 ng Roma. Pakibasa, kapatid na Daniel. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Alin ang mabuti? Diba ang mabuti ang Diyos? Sabi ni Kristo dun sa taong kausap niya, ba't mo ako tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti, kundi isa, ang Diyos lamang. Sabi niya, kaya kung sasanib tayo sa mabuti, utos yun. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ang sabi sa Cebuano, himoa nga ang gugma, magawalay pagkasalingkapaw. Dumta ninyo ang dautan, magtapot kamo sa maayo. O sa Ilocano, tiayat awan kumati ulbud na, gurain nyo tidakes, sa limit-mitan nyo, inaimbag, umanib kayo sa mabuti. Alam nyo, mga kapatid, dapat tayo aanib sa iglesyang nasa Biblia. Utos po ni Kristo ang pag-anib. Hindi kagaya ng turo ni Pat Robertson, hindi na raw kailangan ng pag-anib para maligtas. Ang pagpasok daw sa iglesia, di makakapagligtas.
Para raw maligtas, kailangan daw si Kristo tanggapin. Hindi na kailangan ng iglesia. Tanungin natin si Kristo. Paano po ba ang pagtanggap sa iyo, Panginoong Heso Kristo? Sabi ni Pat Robertson, kailangan daw tanggapin ka namin. Paano po ba ang pagtanggap sa iyo, Panginoon? 12:48 ng Juan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ayun pala, pagka itinatakwil mo yung pananalita ni Kristo, itinatakwil mo na si Kristo. Sabi niya, ang nagtatakwil sa akin. Sino yun? At hindi tumatanggap sa aking pananalita. Yung palang hindi pagtanggap sa salita o aral ni Kristo, pagtatakwil pala kay Kristo yon. Paano mo sasabihin, tanggapin si Kristo, ayaw mo naman tanggapin ng iglesia? Si Kristo ang nagturo ng iglesia. Nagtayo ang Diyos ng iglesia. Mamimili ka na rin lang ng pangalan. Meron naman sa Biblia, ba't hindi na pinili mo? Diba? Ang nasa Biblia na totoong iglesia, iglesia ng Diyos. Ngayon, dapat ba tayong umanib doon, mga kapatid? Dapat ba? Sabi, makisanib kayo. Yung pong pagsanib, batas yun. At tayong mga hintil, paano tayo sasanib sa iglesia sa Biblia? Basahin po natin sa Efeso 3:6. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, mga kababayan, ito, meron kayong kopya ng Ebanghelyo, ng Biblia. Meron din ako. Meron din lahat ng pastor. Bawat isa nga may Biblia eh. Meron din ang saksi ni Jehovah. Ang gusto kong sabihin, mga kababayan, ganito. Lagay natin uli sa screen ang 3:6. Sabi ni Pablo, ang mga hintil. Tayo po, mga hintil tayo. Labas ng Israel, ang tawag ng Biblia, Gentiles o hintil. Hindi naman tayo Israelita, hindi naman tayo Hudyo, kaya tayo po at mapatak mga hintil. Pilipino, hintil, Amerikano, Hapon, Chinese, etc. Tayo mga hintil. Sabi ng Biblia, ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan, kaanib ng katawan. Alam natin ang katawan, yun ang iglesia. Nabasa na kanina, siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ngayon, ang iglesia po na katawan, sasangkapan yun. Sa English po, mas maliwanag ang pagkasabi. That is how the Gentiles are fellow heirs, members of the same body. Ayon, members o kaanib sa katawan. Gentiles are fellow heirs, kasamang tagapagmana ng pangako ng Diyos. Members of the same body. We must be members of the body. The body is the church. Ang katawan ay ang iglesia. Dapat maging miyembro tayo ng iglesia. The church was intended by God to be an institution of salvation. We must be members of that body. Sabi ng Biblia, Gentiles are fellow heirs, members of the same body, partakers of the promise in Christ through the gospel. Sa Tagalog, ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan o members ng katawan. Ang katawan iglesia, kaya kaanib. Sa ibang Tagalog, ang salitang kasangkap, kaanib. Kaanib ng katawan o kaanib ng iglesia. Yan po ay ginagamit ng Biblia. Basahin natin ang Korinto.
na Daniel 10:32 ng unang Korinto. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo, sa mga Grego man, o sa mga kaanib man ng Iglesia ng Diyos. Ayon,